Kamusta po? Ngayon ay pag-uusapan po natin ang pag-iwas sa pagpapakamatay. Ito po ay binuo ni Dr. Polly Shaula. She's a registered provisional psychologist at dinisenyo po ito ni Kavita at inahatid po ito ni Adam Mela. Ako po isang community educator. Ang presentation po na ito ay inahatid po sa inyo ng United Cultures of Canada Association. Ang may akda po na ito ay galing po kay Dr. Polly Shaula. Siya po ay isang registered psychologist at nakatapos po siya ng Doctorate of Clinical Psychology sa isang universidad sa New Delhi noong 2011. Pag-iwas sa pagpapakamatay. Ang pagpapakamatay ay isang gawa na sadyang sanhi ng kamatayan ng isang tao. Madalas po ito ay nagmumula sa mga komplikadong salik gaya po ng kalusugan ng isip, trauma, pag-aabuso o mga personal na krisis. Mahalagang kilalanin na sa likod ng bawat statistika ay mayroong personal na kwento. Pag-usapan naman po natin ang mga myths versus facts sa suicide. Pabula, hindi talaga gagawin ng mga taong nagsasalita tungkol sa pagpapakamatay. Ang isa pang pabula, ang pakikipag-usap tungkol sa pagpapakamatay ay maaaring magbigay sa isang tao ng ideya ng pagpapakamatay. Isa pang pabula, ang mga taong may sakit sa pag-iisip lamang ang nagpapakamatay. At isa pa pong pabula, kung ang isang tao ay determinadong magpakamatay, walang makakapigil sa kanila. Ito po ang mga salik sa panganib ng pagpapakamatay o mga causes po ng pagpapakamatay. Mga nakaraang mga pagsubok sa pagpapakamatay, mga karamdaman sa kalusugan ng pag-iisip, family history ng pagpapakamatay o karahasan, pangmatagalang pananakit o kondisyong medikal, mga karagdagang mga salik sa panganib katulad po ng paggamit ng mga substance tulad ng alcohol o droga, isolation, pag-access sa mga nakakamatay na paraan, at exposure sa pag-uugali ng pagpapakamatay. Napakahalaga pong kilalanin natin ang mga salik o causes po ng pagpapakamatay para malaman natin na ang mga nagkukos na ito at target po natin na maiwasan ito ng mga tao. Ito po ang mga palatandaan ng pagpapakamatay. Pinag-uusapan ng tungkol sa pagnanais ng namamatay, pagpapahayag ng damdamin ng kawalan ng pag-asa, pagwi-withdraw o paghihiwalay, o pagpapakita ng matinding mood swings. Mahalagang lapitan ng mga individual na nagpapakita ng mga babalang palatandaan na ito ng may habag, pag-unawa at hindi paghusga. Ito po ang tungkulin ng mental health. Nagbibigay po siya ng koneksyon sa pagitan ng mental health at pagpapakamatay. Mas naiintindihan po natin na may koneksyon ng ating mental health at ang gawaing pagpapakamatay. Importante rin po ang kalagahan ng maagang pamamagitan at paggamot. Tulad po, ang mga gamot na ito ay nagpapapatag ng damdamin, tinuturuan rin tayo umiwas sa komplikasyon, at ang pinaka-importante po ay paglikha ng mga network na suporta. Paano po ba makipag-usap sa mga taong pinaniniwalaan mong maaring magpakamatay? Importante po ang mabisang komunikasyon sa panahon na ito. Paano natin lalapitan ang mga taong inaalala natin? Pumili po ng naaangkop na setting. Humanap ng tahimik, pribadong lugar para pag-usapan ang issues. Maging direkta, ngunit malumanay. At ipahayag po ang iyong pag-aalala. Magsimula po sa pamagitan ng pagpapaalam sa kanila na importante po ang kanilang naramdaman at napapansin mo po ang mga ginagawa nila at mga pagbabago. Ito po ang mga kailangan nating sabihin at hindi natin dapat sabihin. Simulan po natin yung mga pwede nating sabihin. Nag-aalala talaga ako sa iyo. Hindi ka nag-iisa dito. Nandito ako para sa iyo. At makahanap tayo ng tulong na magkasama. Huwag po natin sabihin na sipin mo ang pamilya mo.
snap out of it, or it's just a phase. Ang iba ay mas malala pa nga. Kasi po, pag sinabi po natin itong mga to, maaari silang makaramdam ng pagkakasala, minimize po natin yung naramdaman nila, at pinapawalang bisa po natin sa kanila ang kanilang karanasan. So, importante po na alam po natin yung mga kailangan nating sabihin at hindi dapat sabihin. Importante po at mahalaga po ang pakikinig ng walang paghuhusga. Ito po ay nagbibigay ng pagpapatunay ng mga damdamin at pagbuo po ng tiwala. At ang pinaka-importante po, ang paglikha ng maligtas na environment para sa mga taong nakakaramdam po ng pagpapakamatay. Importante po na maging direkta at sensitibo. Tulad po ng pagtatanong na, naiisip mo ba na wakasan ang iyong buhay? O may plano ka ba? Mahalaga po ang mga tanong na ito. Ang ginagawa po na ito ay alisin po ang alamat na maaari tayo magtanim ng ideya sa kanila. Hindi po ito totoo. Ito po ay nagbubukas ng linya ng komunikasyon para sa kanila at nagbibigay po ito ng pag-emphasize na tayo ay nakikidalamhati sa kanilang nararamdaman. Paano po tumulong? Hiyakate ng professional na tulong. Ito po ang pinaka-importante. Manatili sa tao kung nasa panganib siya kaagad. Alisin po ang mga mapinsalang bagay o sangkap. Ang iba pa pong mga hakbang tulad ng follow-up, turuan ang iyong sarili, at hiyakate ng koneksyon. Ang pagtulong po sa isang taong nagpapakamatay ay nangangailangan ng pakikiramay, pasensya at agarang pagkilos. Ito po ang mga professional sources po natin o resources, mga helpline sa crisis, makakatulong rin po yung mga therapeutic interventions na binibigay ng mga psychiatrists tulad po ng cognitive behavioral therapy, dialectical behavior therapy, interpersonal therapy. Importante rin po ang mga paggagamot, mga programa sa inpatient at outpatient departments, mga grupo ng suporta, mga pangmatagalang pagpaplano ng paggamot, at mga pinagsama-samang serbisyo. Ang komunidad at sistema ng suporta, ang papel ng pamilya at kaibigan. Kailangan po ng kanilang pagmamasid, agarang suporta, kaligtasan at interbensyon at patuloy na suporta. Mga grupo ng suporta. Importante rin po yung mga suporta ng peers at professional facilitation. Importante rin po ang mga suporta sa paaralan, mga programa ng kamalayan, pagtuturo po sa mga staff, mga programa na pagsuporta sa mga peers, at importante rin po ang pamamagitan sa lugar ng trabaho. Paano po ba iwasan ng pagpapakamatay? Importante po na ligtas ng pag-iimbak ng mga gamot. Ligtas po na lugar para itago ang mga gamot, limitahan po ang dami ng gamot, turuan po ang mga tao sa pag-iimbak ng gamot, at mga pagbabago sa packaging. Importante rin po ang ligtas sa pag-iimbak ng mga baril. Kailangan nakalock po na imbakan ito at kailangan may tamang edukasyon. Mahalaga rin po ang kamalayan para sa pag-iwas sa pagpapakamatay. Importante rin po ang pampublikong edukasyon, mga programa sa pagsasanay tulad po ng QPR, yung Question, Persuade, Refer, o Assist o Applied Suicide Intervention Skills Training, pakikipag-ugnayan sa komunidad, responsibilidad ng media, at pag-normalize ng mga pag-uusap. Ang media po ay gumaganap ng isang malakas na papel sa paghubog ng pampublikong pananaw o salo-ubuyan at pag-uugali tungkol po sa pagpapakamatay. May potential po na panganib ang sensationalism, ang contagion effect, at ang responsableng pag-uulat. Ang postvention ay tumutukoy sa mga organisadong tugon pagkatapos ng pagpapakamatay upang
mapadali ang proseso ng pagdadalamhati, bawasan ang panganib at suportahan ng mga nakaligtas sa pagkawala po ng mga taong nagpakamatay. Kailangan po ng pagsuporta sa kanila, kailangan po gawin ng suporta na agaran, pagbibigay ng impormasyon, at kailangan i-connecta sila sa mga community supports na alam po natin. May ripple effect po na tinatawag na malaking epekto nito sa komunidad. At mga mapagkukunan para sa kalungkutan at pagpapagaling. Tulad po ng therapeutic support, grupo ng suporta, at mga mapagkukunang edukasyon at pagpapaalala. Pangangalaga sa sarili. Kailangan unahin ng mga katulong ang kanilang kapakanan upang epektibong matulungan ang mga taong nasa krisis. Kailangan meron po tayong boundaries o hangganan. Pagkilala po ng vicarious trauma. Paghahanap ng suporta bilang katulong. Ang mga ito po yung mga karagdagang strategies po na pwede natin gawin. Kailangan maayos na kalusugan ng pisikal at mental, mga koneksyon sa panlipunan, at kailangan may maayos po tayong libangan at interes. Importante rin po ang pagtataguyod ng kultura ng buhay. Positibong pagpropromote ng kalusugan ng pag-iisip, kamalayan sa edukasyon, mga serbisyong na-access, holistic well-being, paghihikayat sa katatagan at mga strategiya sa paghaharap, edukasyon sa kasanayan sa buhay, emosyonal na katalinuhan, at mga positibong role models. At importante rin po ang pagbuo ng konektadong komunidad. Ito po ay nagpapatibay ng mga relasyon at nagbibigay po sa atin ng tamang pagsasanay upang papag-usapan at ma-address po ang pagpapakamatay. Ito po yung Canadian statistics. Tinatayang 12 na kataong namamatay bawat araw. Migit kumulang 4,500 ang namamatay sa pamamagitan po ng suicide bawat taon. Ang mga rate ng pagpapakamatay ay higit kumulang 3 times na mas mataas sa mga lalaki kumpara sa mga babae. Ang pagpapakamatay ang pangalawang nangungunang sanhi ng kamatayan sa mga kabataang 15 to 34 years old. Ito po ang pwede natin mapagkunan ng tulong. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nasa agarang panganib, kailangan po nating tumawag ng 911. Available naman ang tulong na 24/7, ang mga ito pong ibibigay ko. Tulad po ng Talk Suicide Canada. Para sa residente ng Quebec, meron rin po tayong number, Kids Health Phone, Hope for Wellness Helpline, Trans Lifeline, Wellness Together, at mga iba pang mga sources natin o resources natin para maiwasan po ang pagpapakamatay o suicide. Conclusion po, ang kahalagahan ng kamalayan at maagang interbensyon para maiwasan po ang pagpapakamatay. Ang bawat tao ay gumaganap na isang papel para sa pag-iwas nito at importante po na nasa isip natin na meron pong pag-asa at posible po ang paggaling dito. Para po sa libreng serbisyo sa pagpapayo, mangyari po mag-email po sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca, freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay meron po kayong natutunan dito.